Okay, so balik na tayo sa tutorial natin. So, pass by reference. So, yung pass by reference, sa napag-aralan natin to, di ba? So, pwede natin yung gamitin din sa function. Ipapasa natin yung value, tapos iibahin natin yung value niya. So, pagpapalitin natin yung value. For example, may variable tayo na x and y. Tapos, pagpapalitin natin, siguro hindi ko pa to na-explain na So, sa function, hindi nyo, paano ba tawag dito? Hindi nyo pwedeng ipalit yung variable na hindi nyo gagamitin yung pass by reference. Diba napag-aralan natin yung pointer? Yung pointer, babaguhin natin yung value ng variable. Para mabago natin yung variable, gagamitin natin yung pointer, diba? Pati reference. Okay, explain ko. So, gawa tayo ng ito, parehas na function. Ito yung by reference. Tapos, change value. Tanggalin natin yung n kasi normal function lang to, di ba? Ayan. Change value. Okay, so tignan natin muna yung by reference. So, balik natin, di ba? Pag-aralan natin yung pointer pati reference. So, i-run muna natin. Nakita yun sa unang program natin, di ba? 23,120. Ito yung first number and second number. Pinasa natin sa reference function natin. Tapos, pinagbaliktad natin yung value niya. Yung first number, 120. Yung second number is 23 na. So, before or after, di ba? And, ito, gagamitin natin yung reference, yung ando x and ando y. Di ba ito yung para ma-access yung value para mapalitan natin. So, paano naman yung regular function na hindi tayo reference, hindi natin mapapalitan. So, parang pick up lang to sa reference natin. So, ipalit natin to. Gamitin natin yung change value natin. Ano mangyayari dito sa program na to? Tapos, i-run natin. Okay, hindi nagbago. So, yung sa pointer, pati sa reference na example ko, hindi ko ito ganong na-explain. I guess, ito yung pinaka-best example ng reference. So, nakita nyo itong regular na function. Wala kayong access sa memory niya. Kaya, hindi nyo pwedeng pagpalitin yung value. Kung titignan nyo sa program na to, ito na yung pinalitan natin, di ba? Parehas sila. Ito by reference, regular function. So, yung function, ang tutorial na to, pwede natin gamitin yung reference, pati sa function natin para palitan yung value. And, ayun. So, one more time. Gumawa tayo ng function. Magkapares na function. Ito reference, regular na function. Tapos gumawa tayo ng variable na dalawa para magpalitin. Change value. So, ito yung pass by reference sa function. So, recap din to sa reference natin. So, ayun. I-testing nyo tong code and yeah. So, pag nakalimutan yung reference, isipin nyo na yung reference access sa memory. Kung gusto nyo pagpalitin yung value, gagamitin yung reference. Hindi nyo pwedeng gamitin yung normal function. Ipapasok yung pagpapalitin nyo kasi nandito lang sa scope na to
yung value. Pag lumabas siya sa main, hindi niya yung wala siyang access sa memory na yun. So, very useful to. And yeah. So, doon na tayo sa next tutorial natin.